As the youngest representative of the Philippine House of Representatives present here today, I speak on behalf of my hopes for a bright future for our nation that is free from corruption and against the impeachment of Vice President Sara Duterte, the only 2028 presidential candidate who is capable of creating that future. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she's the first one to reveal the massive flood control corruption in the 2025 budget and the involvement of former Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chairman Zaldico. VP Duterte is also an admired and respected public figure all throughout our country, which is reflected in the survey results which consistently place her as our #1 presidential candidate for 2028. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. Vice President Sara Duterte is the hope of our nation. She's an accomplished lawyer who deeply cares for our people, as I have personally witnessed when I visited her in Davao City. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, tinawagan po ako ng nanay ko at sinabihan ako na huwag mang-away, kaya ang aking manifestation ngayong hapon ay para lang sabihin na huwag sanang parusahan ang 63 miyembro ng Kongreso na hindi bumoto para sa impeachment. Ito po ay para sa kapakanan ng mga constituents, mga distrito at sektor ng ating mga kasamahan. At sana, dahil malambot ang puso ng liderato ng Kongreso at ng gobyerno, huwag natin idamay ang mga nanay na nangangailangan ng pang-tuition sa kanilang mga anak, ang mga lola, ang mga lolo na nangangailangan ng medical assistance, ang mga magsasaka na nangangailangan ng mga farm-to-market roads dahil lamang sa boto ng kinatawan ng iilang mga distrito. Para sa aking mga kasamahan dito na hindi bumoto para sa impeachment, sana i-monitor natin na lahat ng mga naibigay sa budget na alokasyon para sa ating mga distrito ay darating at hindi i-delay ang release dahil lamang sa ating mga boto. At para sa lahat ng mga nanonood na personally ay pabor sa impeachment, sana pwede nyo ding iparating sa liderato ng Kongreso at ng ating pamahalaan na kahit kayo ay pabor sa impeachment, hindi dapat idamay ang mga mamamayan sa boto ng bawat isa. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Speaker. Esteemed colleagues, I vote no to the committee report recommending the impeachment of Vice President Sara Duterte. I will not vote in favor of a committee report that is a product of a flawed deliberative process. Let me be clear. This vote is not a vote against accountability. This is a vote for constitutional discipline. Impeachment is the gravest political remedy under our Constitution. It cannot rest on shortcuts, spectacle, or evidence gathered through a process that looks less like a constitutional proceeding and more like a fishing expedition. The vulnerability of this entire process is plain. The committee conducted hearings when both houses of Congress were not in session. That alone raises serious questions on authority, timing, and regularity. Then, instead of remaining with the verified complaints and their attachments, the committee gathered new evidence, expanded the theory of the case, and built allegations beyond what the respondent was originally required to answer. Hindi pwede na magsimula tayo sa isang complaint, tapos habang tumatakbo ang hearing, palalawakin natin ang kaso hanggang maging ibang kaso na ito. Due process is not a technicality. It is the constitutional shield of every Filipino, including those we dislike, those we oppose, and those we fear politically. I am especially troubled by the Anti-Money Laundering Council disclosures. Section 8-A of the amended Anti-Money Laundering Act protects the information received or processed by the Council. If confidential financial intelligence reached this committee through a legally defective route, then we are being asked to rely on fruits of a poisonous tree. Isa pa, kung matibay at malakas ang committee report na ito, bakit kailangan mangako di umano ng pabuya tulad ng pera, dagdag allowances, at release ng projects sa mga boboto ng yes at mananakot na hindi i-release ang mga projects at baka kakasuhan daw ang mga boboto ng no. Sa lahat ng boboto ng yes, ito daw, reportedly, ang gantipalang kanilang matatanggap. 20 million cash incentives, 5 million additional MOOE, and 200 million additional projects. Kung totoo man ito,
sa cash incentive pa lang at additional MOOE, at kung 200 plus ang bumoto ng yes, ay halos 6.3 billion pesos na ang gagastusin para lang iparating sa Senado ang articles of impeachment. At tahimik pa din ang Kamara sa trilyong pisong flood control scam. Tapos galit na galit tayo at nag-iingay pagdating naman sa 125 million at 600 million confidential funds ni VP Sara na wala namang direktang ebidensyang ibinulsa niya ito. Kung buhay lang si General Luna sa kanyang karakter sa pelikula, baka nasigawan kayo. Anong klaseng kahipokrituhan ito? This impeachment process is not really for accountability. Far from it. This is an elimination of a formidable political rival using a whole-of-government approach. Ginagamit ang buong puwersa ng gobyerno, gumugugol ng bilyong-bilyong piso ang pera ng taong bayan para gapitin, alisin sa pwesto ang taong takot na takot kayong maging presidente. Ano ba ang kinakatakot nyo? Ang laki siguro ng kasalanan ninyo sa mamamayang Pilipino. On the Vice President's outburst, of course, public officials should speak with care. But we must be equally careful not to convert political speech, even harsh, angry, or offensive speech, into an impeachable offense without proving intent, operational reality, and constitutional gravity. To end my speech, Mr. Speaker, hindi sapat ang sinabi ng Vice President Sara para mapawalang bisa ang pagkakuha niya ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Tatanggalin natin ang mandato mula sa 32,208,417 na sambay ng Pilipino na nagtiwala at patuloy na nagtitiwala kay Vice President Sara. For these reasons, Mr. Speaker, I vote no. Impeachment must be strong enough to survive the Senate, the courts, and our history. This one is not. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, mga kasama, simplihan lang po natin. Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Yes. Then let us hold the Vice President accountable. Kailangang masagot ng Vice Presidente ang lahat ng mga aligasyong ipinupukol sa kanya. Ang trial ang magbibigay ng oportunidad upang siya'y makapagpaliwanag at hayaang malitis upang malaman ng lahat kung siya ba ay may pananagutan o dapat na mapawalang sala. Ito lang po ang tanging paraan, Mr. Speaker. Sa parehas na dahilan, hindi ligtas ang institusyon at gobyernong ito. Let us also hold those who cast the stone accountable. Hindi bulag at mangmang ang mga manggagawa. Hindi nawawala sa isip ng marami ang trilyong pisong kinurakot sa ghost flood control projects. Ang mga mali-maletang pera na nawala sa korupsyon sa ilalim ng administrasyon. Kaya ang usapin ng accountability ay sumasaklaw rin sa institusyong ito, maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwedeng magmalinis ang administrasyon. Malinaw sa isip ng marami, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya't alam din ng marami ang mga pagmamaniobra para lang magtagumpay ang impeachment vote ngayong araw. Mr. Speaker, mga kasama, sawa na po ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa ganitong bangayan ng mga politiko na ginagamit ang buong makinarya ng gobyerno upang ipatumba ang kanilang mga kalaban sa politika. Lumang tugtugin na po ito, Mr. Speaker, mula sa impeachment complaints kay PBBM at ngayon kay Vice President Sara, ang pag-alis kay Supreme Court Justices Corona at Sereno, at ang pagpapakulong sa mga taong tinitignan ng kasalukuyan at mga nagdaang rehimen bilang kalaban. Sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong nanonood, malinaw ang record ng gobyernong ito. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya,
na pinagdadaanan natin na lubhang nakakaapekto sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, walang kahit isang makabuluhang batas o panukala ang naisabatas tungkol sa mga manggagawa. Ang impeachment complaint laban kay PBBM isinalang dito sa plenaryo. Ang impeachment complaint laban kay BP Sara isinalang dito sa plenaryo. Samantala, ang House Bill number 8081, National Minimum Wage Bill, na magbubuwag ng provincial rate, na may suporta na ng 200 mambabatas, ay nakatenga pa rin. Ang taas sahod ay nakatenga pa rin. Kaya sa ngalan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong kinakatawan ng kamanggagawa, kami po ay tumitindig para sa pananagutan. At ang pananagutang ito ay marapat lamang na sumaklaw sa Vice Presidente, sa Pangulo, at sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kakabit ang paninindigang ito, Mr. Speaker, mga kasama. Matapang naming hinahamon ang bulwagang ito. Isa publiko natin ang ating mga salin. Pumirma tayong lahat ng bank secrecy waiver at hayaan nating ilagay ang ating mga sarili sa pagsisiyasat ng publiko. Ito po ang hamon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa bulwagang ito. Pangungunahan ng kinatawang ito ang hamon na nabanggit sa bulwagang ito. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Mabuhay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Majority Leader. Mr. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing nitong impeachment na ito. Nataon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauuna pa itong impeachment kaysa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon ay wala pang nakukulong at mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman, lumitaw ang issue ng SALN, partikular sa hindi pagdedeklara ng cash on hand, na nananatiling kailangang malinawan at ipagpaliwanag sa tamang forum. Dahil nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo dito sa House of Representatives, hindi nagkaroon ng pagkakataon na linawin ito. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga issue ng SALN na karugtong sa mga issue ng AMLAC at bank accounts. Ito ay pagkakataon para ipaliwanag niya on record at sa loob ng proseso ang kanyang panig at maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang pinakaresponsableng hakbang sa puntong ito. Kasama ng pagboto ng yes ay may dalawa akong kahilingan. Una, sa liderato ng House of Representatives na madaliin na
ang pagpasa ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap sa panahong ito. Pangalawa, magalang akong nananawagan sa mga ahensya na may responsibilidad na panagutin ang mga big fish at ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ako ay buong pusong naniniwala sa kanilang integridad. At alam kong pinagbubutihan nila ang makapag-file ng malakas na kaso na hindi madidismiss sa korte. Ngunit medyo naiinip na po ang ating mga kababayan. Sana po ay may paraan na mas mapabilis ang pag-usad ng mga kaso para ipakitang walang double standard sa accountability. Ipakitang hindi pinoproteksyonan ang kakampi para hindi po isipin ng taong bayan na namimili lang ng kalaban sa politika. Maraming salamat po. Mr. Speaker, I have been a congressman since 2007, and this is the first time that I experience a time limit for interpellation, so only 3 minutes. Pareho lang sa explanation vote. Yet I would like to thank the Speaker for giving me a short extension. Pero sa totoo lang, Mr. Speaker, I have more than 100 pages of questions for interpellation. 2 page lang yung nabasa ko. But, Don't worry, I'll be generous to you today. Your Honor, let me read my explanation of no vote. I voted no, not to excuse anyone from accountability, but to defend the integrity of impeachment and the fairness of our own process. Let me briefly explain. First, the case we are sending to the Senate is not the same case the Vice President was asked to answer. On March 16, she filed her consolidated verified answer to the Saballa and Cabrera complaints after the committee had already declared them sufficient in form, substance, and grounds. Only after that did the committee bring in a new supplemental affidavit from Mr. Madriaga, expanded testimony from Antonio Trillanes, detailed AMLC figures running into billions, and NBI DOJ cyber and documentary evidence. All of those April additions are now woven into a single consolidated set of articles, but the respondent was never formally invited to amend her answer to address that expanded case. We strengthened and reshaped the charges, yet we never reopened the door for her to answer them. Second, 2 verified complaints have effectively been turned into something like a new complaint. The Constitution says impeachment must be initiated by a verified complaint. Saballa and Cabrera did that. They allege misuse of confidential funds, bribery, unexplained wealth, and destabilization. But the consolidated articles go further. They merge and they relabel the grounds into broad patterns of abuse, import specifics from Madriaga's supplemental affidavit, Trillanes annexes, AMLC transaction patterns, and NBI transcripts, and then present a new unified narrative of sustained corruption and command responsibility. On paper, this House still invokes Saballa and Cabrera, but in substance, we have a different post-April case. The Vice President has never been asked on the pleadings to admit or deny that consolidated, expanded version. For me, that combination, changing the case after the answer turning into two complaints into a new consolidated narrative, and doing so on a selective evidentiary base, creates a serious risk of denial of due process and grave abuse of discretion by this House. I believe that if this impeachment is challenged before the Supreme Court, these very defects will be the center of the arguments against us. I repeat, my no vote is not a judgment on guilt or innocence. It is a judgment that this particular committee report and resolution do not meet the constitutional standard of fairness and notice that impeachment demands. We could have required the committee to confine itself more strictly to the verified complaints and to give the respondent a formal chance to answer the consolidated articles before we voted. We chose not to. For those reasons, and out of respect for the Constitution and for the long-term credibility of impeachment as an instrument of accountability,
I vote no, Mr. Speaker. Majority Leader.